Mainit ang sikat ng araw nang marinig ang lagitik ng kariton sa iskinita ng barangay San Felipe. Isang binatilyong payat. May tuyong pawis sa noo. Ang siyang humihila nito habang nakayuko. Si Gabriel Montiel, 16 na taong gulang, estudyante sa high school, at kilala ng lahat bilang basurero ng barangay. May mga bote at plastik na nagkakalansing sa kariton. At sa tuwing daraan siya sa tindahan ni Aling Susi, sabay-sabay ang mga tanong ng mga tsismosa. Ayun na naman si Gabriel, no? May amoy tambakan na naman ng basura. Nako, sabi mag-aaral pa daw yan. Pero baka naman basura lang rin ang pinag-aaralan. Sabay tawa ng mga nakatambay na tsismosa. At si Aling Susi na may tataas lang ang kilay, nag-aabang ng bagong balita. Sa bawat hakbang ni Gabriel, pinipilit niyang hindi pansinin ang mga salitang iyon. Alam niyang kung papatulan niya, mas lalo siyang pagtatawanan. Pagdating sa paaralan, hindi rin siya nakakaligtas. Sa likod ng silid ay naroon si Ramon, ang pinakabibo at anak ng may-ari ng rice mill. Agad siyang nilalapitan para asarin. Uy Montiel, amoy basura ka na naman pare ah. Huwag kang lalapit ah. Baka madali pa kami sa amoy mo. Baka naman pangarap mo talagang maging basurero balang araw. Sabat pa ng isa na si Eric. Sabay tawa nito. Nakikitawa rin si Joanna, ang babaeng minsan niyang tinulungan na magbuhat ng proyekto. Sayang, ang sipag mo sana Gabriel. Pero hindi mo ata kayang makapagtapos ng pag-aaral. Sarkastikong sabi nito. Ngunit kahit ganoon, tahimik lang si Gabriel. Sa halip na sumagot, hinigpitan niya ang hawak sa luma niyang bag na merong butas sa gilid. Sa recess, sa ilalim ng puno sa likod ng gusali, doon siya laging kumakain ng kanyang baon, kanin at pritong tuyo. Habang ang iba, may burger at soft drinks. Pero sa kanya ay tubig lamang na nakalagay sa bote ng soft drinks. Minsan, lumapit si Ma'am Clarita, ang kanilang guro sa Pilipino, at napansin ang kanyang pagkain. Gabriel, anak, bakit hindi ka pumasok kanina noong unang klase? Pasensya na po ma'am, nagbenta po muna kasi ako ng bote. Kailangan po namin ng pambili ng bigas. Mahinaong sagot niya. Tumango naman si Ma'am Clarita. May halong awa sa mga mata. Huwag mong bibitawan ang pag-aaral mo ha. May nakalaan na maganda para sa mga gaya mong nagsusumikap. Nang hapon ding iyon, pag-uwi ni Gabriel, nadatnan niyang nakaupo sa labas ng barong-barong ang kanyang inang si Aling Carmen. Nakatingin ito sa langit. Hawak ang lumang larawan ni Mang Delfin, ang kanyang ama na pumanaw 2 taon nang nakakalipas. Ma, nakabenta po ako ng 2 kilo ng plastik. Basiglang sabi ni Gabriel. Salamat anak ha. Kahit papaano, may pang-ulam tayo mamaya. Sagot ng ina. Pilit ang ngiti. Habang kumakain sila ng tinolang manok na may 1 perasong pakpak, napatingin si Gabriel sa mga ilaw ng mga bahay sa kabilang kalsada. Mga bahay ng dati niyang kaklase. Tahimik siyang bumulong. Balang araw, hindi na natin kailangang mamulot ng basura. Pangako po yan ay. At sa gabing iyon, habang tinatangay ng hangin ang amoy ng ilog at basurang malapit sa kanila, nagniningning ang mga mata ng binata. May apoy ng pangarap at galit na hinubog ng kahirapan at panghamak. Madilim na nga ang paligid. Tanging lampara at sinag ng buwan lamang ang nagbibigay liwanag sa loob ng barong-barong ni na Gabriel. Tahimik ang buong paligid, maliban sa mahinang ubo ng kanyang ina. Nay, uminom ka po muna ng tubig, sabi ni Gabriel, habang iniabot ang basong may kaunting laman. Pinilit ni Aling Carmen ang umiti.
kahit nanginginig ang kanyang kamay. Huwag mo na akong alalahanin, anak ha. Pagod ka na rin galing sa pangangalakal. Hindi po, Nay. Hindi po ako mapapagod at hindi rin po ako susuko hanggat di pa po kayo gumagaling. Ngunit sa loob-loob ni Gabriel, ramdam niyang lumalala ang kalagayan ng kanyang ina. Wala silang perang pambili ng gamot. Sa gabing iyon, narinig niya sa labas ang tawanan ng mga kabataang dumadaan, mga dating kaklase niya. Tignan mo nga naman si Gabriel, oh. Baka hindi na makabalik sa eskwela yan. Basura lang kasi ang hanap buhay. Baka sumunod na sa tatay niyang namatay. Sabi ni Ramon, sabay hagikik naman ni Eric. Nanginginig sa galit si Gabriel, ngunit pinipigilan niya ang sarili. Lumabas siya sandali. Tinitigan ng mga nagsasalita sa dilim at mahina niyang nasabi, "Tandaan niyo tong mukhang to. Darating ang araw, hindi niyo na ako pagtatawanan pa." Kinabukasan, maaga siyang umalis para maghanap ng trabaho sa bayan. Nilakbay niya ang mahigit 3 kilometro sa ilalim ng araw. Dala ang lumang resume na ginamitan pa niya ng pinagtagpi-tagbing paper band. Pinuntahan niya ang karinderya, hardware, pati na rin ang palengke. Ngunit puro isang sagot lamang ang naririnig. Pasensya na, iho. Wala kaming bakante. Sa uling tindahang napuntahan, inalok pa siya ng may-ari ng isahan. Kung gusto mo, pwede kang maghakot ng basura rito. Babayaran kita ng 20 kada sako. Ngumiti siya ng pilit at ito'y tinanggap. Pero sa loob-loob niya, tila ba lalo siyang binalian ng pangarap. Pagbalik niya sa bahay, halos madilim na. Naabutan niyang nakahandusay si Aling Carmen sa sahig. Nanginginig, kaya naman agad niya itong nilapitan at niyakap. Nay, gumising po kayo." Mahinang tinig ang lumabas sa bibig ng kanyang ina. Anak, huwag kang susuko ha. Kahit anong hirap, tuloy ka lang. Agad siyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Pero puro iling lamang ang sagot nila. "Wala kaming pera, Gabriel. Kaya pasensya ka na ha. Wala rin kaming gamot dito eh." Gabi na nang bumalik siya. May dalang tubig at asin. Pinunasan niya ang pawis ng ina at buong magdamag siyang nagbantay. Habang pinagmamasdan ng ina, nagpasya siya sa kanyang sarili. "Hindi pwedeng ganito palagi, Nay. Lilisan tayo rito. Hanapin natin ang pagkakataon sa ibang lugar." Kinabukasan, bago sumikat ang araw, inayos ni Gabriel ang iilang damit sa lumang sako. Tinulungan niya ang ina na tumayo. Tahimik silang lumakad papalayo sa barong-barong na ilang taon ding naging saksi sa kanilang paghihirap. Sa may kanto, sandaling lumingon si Gabriel. Kita niya ang pader nilang butas, ang bubong na may tagpi-tagping yero, at ang larawang iniwan ng kanyang ama sa pader. Bumuntong hininga siya at mahina niyang sinabi, "Paalam muna, tatay. Dadalhin ko si nanay sa may mas maayos na buhay. Balang araw, babalik rin po kami." Kinabukasan, pinag-usap-usapan ng buong barangay ng San Felipe ang kanilang pagkawala. Nako, siguro sumuko na yung mag-ina na yan sa kahirapan. Baka naman nabaliw na, o baka naman lumuwas pero namatay sa gutom. At tulad ng hangin sa madaling araw, naglaho na lamang si Gabriel at Aling Carmen. Parang mga alingongaw ng kahapon na kinalimutan ng lahat. Pagdating nila sa Maynila, sinalubong si Gabriel at Aling Carmen ng maingay na mga busina, amoy ng usok at tanda-ang taong nagmamadali sa kalsada. Hindi nila alam kung saan pupunta. Wala silang kamag-anak, wala ring matitirhan. Ang tanging dala ni Gabriel ay isang sako ng damit at 200 pisong natira mula sa pagbebenta ng plastik sa probinsya. Tumuloy sila sa ilalim ng tulay, kung saan may mga pamilyang natutulog sa karton.
Doon muna nila ipinasyang pansamantalang manirahan. Ang gabi ay malamig at ang ingay ng mga truck ay halos puniti ng katahimikan. Habang nakahiga sa gilid ng kalsada, hinawakan ni Gabriel ang kamay ng ina. "Nay, wag po kayong matatakot ha. Lilipas din po ito. Makakahanap rin po ako ng trabaho." Walang problema anak. Basta't wag mong hayaang mawala ang bait mo sa hirap ha. Kinabukasan, gumising si Gabriel bago pa sumikat ang araw. Dilibot niya ang kalapit na palengke. Nagtanong kung may maaaring mapagtrabahuan. Halos lahat ay tumatanggi. Hanggang sa isang matandang lalaki ang lumapit, si Mang Resty. "Iyo, gusto mo bang tumulong na magbenta ng mga bote at bakal? Malinis na hanap buhay ito. Baka gusto mo lang." Talaga po? Opo, kahit ano po. Kailangan ko lang pong may pagkakakitaan, sagot ni Gabriel. At simula nga noon, araw-araw siyang sumasama kay Mang Resty. Habang ang iba ay nagrereklamo sa init, siya ay nagbubuhat ng mabibigat na sako. Pawisan, ngunit laging nakangiti. Ang kita niya sa isang araw ay halagang 250 pesos. Na agad naman niyang iniuwi para makabili ng tinapay at lugaw para sa kanyang ina. Habang natutulog si Aling Carmen sa tabi ng karton, nag-aaral naman si Gabriel tuwing gabi sa ilalim ng poste ng ilaw. May dala siyang lumang kwaderno na galing pa sa probinsya. Isinusulat niya roon ang mga natutunan niya sa araw-araw. "Kung gusto kong umasenso, kailangan kong mas matuto pa, kahit dahan-dahan lang." Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga bakal sa junk shop, napansin siya ng isang lalaki. Si Engineer Roberto Tan, may-ari ng construction company sa kabilang kanto. Lumapit ito. "Iho, marunong ka bang magbuhat at magayos ng mga bakal?" Opo sir, marunong po ako, basta't may magtuturo po." "Bakit po?" "Sige, kung gusto mo, pumasok ka sa site namin bukas ha. Foreman ang magtuturo sa'yo. Subukan natin kung tatagal ka." Halos hindi makapaniwala si Gabriel. Agad siyang nagpasalamat. At sa unang pagkakataon, ay nakaramdam ng pag-asa. Kinabukasan, pumasok siya sa construction site. Suot ang lumang sapatos na may punit at lumang sombrero. Binansagan siyang probinsyano, pero hindi siya inalipusta. Dito, ang sukatan ay sipag at hindi ang kayamanan. Makalipas ang ilang linggo, napansin ni Engineer Tan na si Gabriel ay mabilis matuto. Marunong siyang sumukat ng bakal, magbasa ng plano, at higit sa lahat, hindi siya reklamador na trabador. "Bata, mukhang may kinabukasan ka. Ipagpatuloy mo yan ha. Mag-enroll ka ng high school at tutulungan kita," sabi ng inhinyero. Kinagabihan, umuwi siyang luhaan pero masaya. "Nay," sabi niya habang niyayakap ang ina, "may trabaho na po ako at tutulungan raw po ako na sa Roberto na mag-aral ulit." Ngumiti si Aling Carmen. Pinisilang kamay ng anak. Gabriel, ito na yung sinasabi kong himala. Kapit lang tayo sa Diyos ha. Kapit lang sa mga pangarap. At sa ilalim ng tulay na dating tahanan nila, may dalawang pusong muling tumibok ng pag-asa. Ina at anak, na kahit wasak ng kahirapan, muling nagsimulang mangarap sa gitna ng lungsod. Lumipas nga ang maraming taon mula nang tanggapin si Gabriel sa construction site. Mula sa pagiging tagabuhat ng bakal, naging tagasukat siya at hindi naglaon, isinang pinagkakatiwala ang tauhan ni Engineer Roberto Tan. Araw-araw, maaga siyang tumarating. Minsan pa nga ay siya ang huling umuwi. Habang ang iba'y nagrereklamo sa bigat ng trabaho, si Gabriel ay walang reklamo. Pawis man, pero ngumingiti pa rin. Nang payuhan siya ng kanyang amo na mag-enroll sa night school para sa working student,
Hindi siya nagdalawang isip. Nag-aaral siya ng civil engineering sa gabi at nagtatrabaho sa umaga. Walang pahinga, walang bisyo, puro pangarap ang laman ng kanyang isip. Si Aling Carmen, kahit mayroong pa ring sakit, ay patuloy siyang sinusuportahan. Anak, kahit hindi kita matulungan sa pag-aaral mo, ipinagmamalaki kita. Napakatatag mo, anak. Sabi nito habang tinatahi ang lumang pandalon ng kanyang anak. Nay, gagawin ko po ito para sa atin, para hindi na tayo matulog sa ilalim ng tulay. Sagot ni Gabriel, may kislap sa mga mata. Hindi madali ang mga taon. May mga araw na halos hindi siya kumakain ng tanghalian para lamang may pangbayad sa eskwela. May gabi ring umiiyak siya sa pagod. Pero bawat luha ay nagiging gasolina ng determinasyon. Hanggang sa dumating ang araw ng kanyang pagtatapos. Simple lamang ang seremonya. Ngunit halos maiyak si Engineer Tan habang sinasabitan ng medalya ang binata. Hindi pera ang puhunan mo, Gabriel. Sipag at puso. Tandaan mo, yan ang hindi nabibili. Matapos graduate, inalok siya ni Engineer Tan ng trabaho sa kanyang bagong proyekto. Doon sa isang gusali sa Quezon City. Doon unang nasubok ang kanyang kakayahan bilang leader. Marami sa mga tauhan ay mas matanda pa sa kanya. Ngunit dahil sa respeto at kababaang loob, nakamit niya ang tiwala ng lahat. Makalipas ang ilang taon, nagsimulang magkaroon ng sariling mga proyekto si Gabriel. Sa tulong ng mga ipon at payo ni Engineer Tan, nagtayo siya ng maliit na construction business, Montiel Builders. Ang unang proyekto niya ay isang boarding house. Sinundan ng mga bahay at maliliit na gusali. Naging kilala siya sa pagiging tapat sa kliyente at maayos magpatakbo. Habang lumalago ang kanyang negosyo, hindi niya nakalimutang tulungan ang kanyang ina. Si Aling Carmen naman ay nagsimulang magbenta ng mga gamit na gawa sa recycled materials, flower pots, pandekorasyon, at mga basurang ginawang ginto sa kamay ng isang ina. Mabilis itong nakilala sa palengke at naging supplier pa ng ilang interior designer na kliyente nitong si Gabriel. Isang gabi, habang magkasamang nagkakape ang mag-ina sa maliit ngunit maayos na apartment, napatingin si Gabriel sa bintana. Nay, natatandaan niyo pa po ba yung sinabi ko sa inyo noon? Nababalik tayo sa probinsya kapag maayos na po ang lahat. Oo, anak. At bakit mo naman nasabi yan? Panahon na po siguro, Nay. Napangiti si Aling Carmen. Bahagyang nangingilid ang luha. Kung makikita lang ng tatay mo ito, anak, siguradong matutuwa siya. At salamat pala, anak, ha, sapagkat pinagamot mo ako. Kung hindi dahil sa iyo, ay baka mas lalo pang lumala ang aking karamdaman. Lumipas pa ang ilang mga buwan ng paghahanda. Nag-ipon si Gabriel. Bumili ng lupa sa probinsya. At doon sa mismong lugar ng kanilang dating barong-barong, nagpasimula siya ng malaking proyekto. Hindi alam ng mga taga-barangay sa San Felipe na ang itinatayong mansyon sa tapat ng ilog ay pagmamay-ari pala ng binatang minsang tinawag nilang basurero. At sa bawat tunog ng martilyo sa lumang lupa, tila bawat hampas ay boses ng nakaraan na nagsasabi ng, "Narito na ang pagbabalik ng binatang hinamak niyo noon." Isang umaga, sa barangay San Felipe, nagising ang mga tao sa ingay ng mga truck at lagitik ng mga bakal. May mga construction worker na abala sa pagbabaklas ng lumang yero at pagtayo ng mga poste. Lahat ay napahinto dahil ang lugar na iyon ay ang dati nilang tinuturing na tambakan, ang dating barong-barong ni Gabriel at Aling Carmen. Sa tindahan ni Aling Susi, ang reyna ng kismis, nagtipon ng mga kapitbahay. Bitbit ng bawat isa ang kanya-kanyang haka-haka. Sino kayang nagpapatayo dyan?
Baka may nakabili na ng lupa. Sino naman ang bibili ng ganyang kalumang lugar? Malapit pa sa ilog. Baka galing abroad. Mayaman na. Sabi naman ng isa. O baka mga politiko. Ginagawa atang rest house. Sabat naman ng isa pa, sabay higop ng kape. Habang pinag-uusapan iyon, dumaan si Ramon, ang dating kaklase ni Gabriel. May dalang susi at naka-uniforme ng pang-tricycle driver. Oy Ramon, Sigaw ni Aling Susi. narinig mo na ba? May nagpapagawa sa dati niyong tambakan. Baka kakilala mo. Taga rito rin daw. Ngumisi si Ramon, sabay tawa nito. Kung taga rito rin, edi baka yung basurero dati, si Gabriel Montiel. Pero imposible naman siguro patay na yun ngayon. Wala nang balita simula nang umalis silang mag-ina dito. Natawa ang mga nakikinig. Oo nga naman. Sabi pa nga dati nabaliw na daw yung nanay sa tindi ng gutom. O baka naman palaboy sila sa Maynila ngayon. Nanlilimos. Dagdag pa ng isang nakatambay. Sa gitna ng tawanan, dumating si Eric, isa pa nilang dating kaklase. Nakasando at amoy alak, halatang galing sa bisyo. Pare, pag si Gabriel nga yan, papalakpakan ko yan. Kasi galing sa basura, tapos ngayon pagkakaroon na ng mansyon. Sabay halakak ng lahat. Ngunit sa loob-loob ni Eric ay may kaunting kirot. Dahil naalala niya kung gaano kabait noon si Gabriel, kahit lagi nilang pinagtatawanan. Lumipas ang ilang araw, mas lumaki pa ang bulong-bulungan. Kita na ngayon ang malamansyong istruktura na tinayuroon. Malalapad na bintana, konkretong bakod, at mamahaling gate. May mga mamahaling sasakyan ring pumaparada paminsan-minsan. Lalo tuloy umigting ang kuryosidad ng mga taga-barangay. Isang hapon, habang nagkukumpol-kumpol ang mga tao sa labas ng tindahan, biglang may humintong itim na SUV sa tapat ng bagong bahay. Tahimik ang lahat. Makinis, mamahalin, at tila hindi bagay sa lugar. Bumukas ang pinto. Bumaba ang isang lalaking matangkad, maayos manamit, naka-Amerikana, at suot ang mamahaling shades. Napatitig ang lahat. Parang pamilyar ang tikas, ang postura, at pati na rin ang mukha. Sino yun? Tanong ng isa. Baka yung dating may-ari. Sagot naman ng iba. Ang gwapo naman, parang artista. Ngunit nang lumapit si Aling Susi, halos mabitawan niya ang hawak na tasa ng kape. Nanlaki ang mga mata niya. Uminit ang pisngi sa gulat. Gab? Gabriel? Nauutal niyang nasambit. Ikaw ba yan, Gabriel Montiel? Ngumiti ang lalaki at inalis ang kanyang shades. Sa mga mata nitong kalmado, may halong tapang at kababaang loob. Magandang hapon po, Aling Susi. Magalang niyang bati. Patagal din po kaming nawala. At mula sa loob ng SUV, bumaba rin ang isang matandang babae. Marangal ang bihis, maayos ang buhok, at may pamilyar na mukha. Walang iba kung hindi si Aling Carmen. Ang inang minsan ay pinagkatuwaan ng lahat. Tahimik ang paligid. Ang mga dating nang bubuli ay napayuko. Si Ramon ay napatigil sa gitna ng kalsada. Hawak ang helmet. Tila hindi makapaniwala. Si Eric naman ay napakamot ng ulo, napailing, at mahina niyang bulong. Hindi nga. Totoo ba to? At habang pinagmamasdan ng lahat ang mag-inang dati nilalait nila, tila bumalik sa kanila ang lahat ng panlalait, pang-alipusta, at tawa ng kahapon. Ngayon ay unti-unting bumabalik bilang hiya. Tahimik ang buong barangay. Tila huminto ang hangin nang marinig ng lahat ang pangalan ni Gabriel Montiel mula sa bibig ni Aling Susi. Ang dating batang basurero, ngayon ay nakatayo sa tapat ng dati nilang tambakan. Matigas, marangal, at halatang may narating sa buhay. Lumapit si Ramon. Nanginginig pa ang boses. Gabriel? Ikaw ba talaga yan?
Grabe, hindi ako makapaniwala. Ngumiti lang si Gabriel. Ako nga, Ramon. Ang tagal na. Kamusta na kayo? Hindi makahinga ang grupo ng dating kaklase. Si Eric, na ngayon ay payat at mukhang lasing, ay napaatras. Pare, akala ko ay wala ka na. Akala namin ay pumanaw na kayo sa gutom. Hindi totoo yan, Eric. Sagot ni Gabriel. Kalmado ang tinig. Buhay na buhay kami. At salamat sa Diyos. Maayos na rin kami ni nanay ngayon. Nasa tabi niya si Aling Carmen, na ngayon ay maayos ang ayos at halatang inaalagaan. Dilapitan siya ni Aling Susi. Hindi makatingin sa mata. Gabriel, pasensya ka na anak ha. Alam mo namang tao lang kami. Nadala lang kami ng mga chismis. Ngumiti si Aling Carmen. Hinawakan ng kamay ni Aling Susi. Wala na yon, Aling Susi. Matagal na namin kayong pinatawad at matagal na naming nilimot ang lahat. Ang mahalaga ay nandito pa rin tayo. Tahimik ang lahat. Ang mga dating nanghahamak ay unti-unting lumapit. Halatang nahihiya. Si Ramon, na ngayon naghahanap buhay bilang tricycle driver, ay napayuko. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili at sa kanyang itsura. Pasensya na talaga, Gabriela. Ang yabang ko nun eh. Akala ko kasi habang buhay akong nasa taas. Ngumiti si Gabriel at tinapik ito sa balikat. Walang problema, Ramon. Baka nga kung hindi mo ako tinulak sa hirap, hindi ako nagpilit na bumangon. Tumawa ng mahina si Ramon, pero bakas ang hiya sa kanyang mukha. Si Joanna naman, na ngayon ay may dalang maliit na bata, ay lumapit rin sa kanya. Gabriel, patawarin mo ako ha. Alam kong minsan ay nakikisabay ako sa panlalait. Akala ko kasi wala ka ng pag-asa, pero hindi pala totoo yun. Ngumiti si Gabriel, tumingin sa bata. Wala kang dapat na ikahiya, Joanna. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay marunong tayong magbago. Habang nag-uusap sila, unti-unting lumabas ang mga tao sa paligid. Ang mga dating tumatawa sa kanila noon, ngayon ay tahimik na nakikinig. May mga nakangiti, may iba namang tila nagbabalik tanaw sa sariling pagkukulang. Lumapit si Aling Susi at tumingin sa bagong bahay na itinatayo. Ang ganda. Gabriel, hindi ako makapaniwala. Yung dati ninyong barong-barong, mansyon na ngayon. Hindi lang po ito bahay, Aling Susi. Mahinaong sagot ni Gabriel. Ito po ang simbolo ng lahat ng pinagdaanan namin ni nanay. Lahat ng sakit, gutom, at pangahamak, naging pundasyon po ng lugar na to. Tahimik na napayuko ang lahat. Walang gustong magsalita. Ang dating amoy ng basura ay napalitan ng amoy ng bagong semento at pintura. Parang tanda ng panibagong simula. Bago siya umalis, lumapit ulit si Ramon. Gabriel, baka may trabaho dyan sa construction mo ha. Kahit helper lang. Ngumiti si Gabriel. Bakit hindi? Basta't marunong kang magsimula muli. May lugar ka para dito, Ramon. Halos maiyak ito sa hiya at tuwa. At habang papalubog ang araw, tinabihan ni Gabriel ang kanyang ina, sabay tanaw sa ginagawang bahay. Tahimik ngunit puno ng emosyon ang paligid. Ang mag-ina na minsang hinamak, ngayon ay tinitingala, hindi dahil sa yaman, kung hindi dahil sa kababaang loob na bumabalot sa kanilang tagumpay. Lumipas ang ilang mga buwan matapos mabuo ang bahay sa dating barong-barong ng mag-ina. Tuwing umaga, maririnig ang ingay ng mga manggagawang abala at sa bawat hampas ng martilyo, tila unti-unting binubura ang mga alaala ng kahapon. Ang dating tambakan ng basura ay ngayon naging tahanan ng pag-asa. Sa unang linggo matapos gawin ng bahay, nagpasya si Gabriel at Aling Carmen na maghanda ng simpleng salo-salo. Inimbitahan nila ang buong barangay. Oo, pati ang mga dating nanghamak at nanlait sa kanila. Marami ang nag-alinlangan sa una, marahil sa hiya. Ngunit nang marinig nila si Gabriel mismo ang nag-abot ng imbitasyon, isa-isang nagdatingan ng mga tao.
Pagdating ng hapon, puno ang bakuran ng tawanan at halakakan. May mga bata ring naglalaro sa damuhan. Parang walang bakas ng galit o pangungutya noon. Tahimik na pinagmamasdan ni Gabriel ang paligid habang katabi niya ang kanyang ina. Nay, ganito po pala ang pakaramdam ng may kapayapaan. Bulong niya. Oo anak, Tugon ni Aling Carmen. hindi ginto o mansyon ang tunay na yaman. Kapag kaya mong patawarin ang nakasakit sa'yo, yan ang tunay na kayamanan anak. Habang nagsasalo-salo, lumapit si Ramon, ang dating bully. Hindi ito makatingin kay Gabriel. Gab, hindi ko alam kung papaano akong magsisimula. Dati, ako yung pinakaayaw mo siguro. Pero ngayon, utang ko na sa'yo ang bagong simula ng buhay ko. Salamat sa pagbibigay sa akin ng trabaho Kahit tapos na ang bahay mo, binigyan mo pa rin ako ng pagkakataon na makapagtrabaho rito. Ngumiti si Gabriel. Wala yan, Ramon. Ang buhay, parang construction lang yan. Minsan kailangan mong gabayin ng luma para makapagpatayo ng bago. Napayuko si Ramon at hindi mapigilang mapaluha. Lumapit din si Joanna. May bitbit na maliit na cake. Para sa'yo Gabriel, pasensya ka na ha kung minaliit kita noon at pasensya ka na kung maliit lang rin itong cake. Wala akong maibigay na mamahalin sa'yo eh. Walang maliit na regalo kung galing sa puso, Joanna. Salamat sagot ni Gabriel. Sabay kuha sa cake. Nagkatinginan silang dalawa at pareho nilang naramdaman na tapos na ang sakit ng nakaraan. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto si Gabriel sa gitna ng bakuran. Tahimik siyang nagsalita sa lahat. Maraming salamat po sa pagpunta. Hindi ko po inisip na magtatagumpay ako para ipamukha sa inyo na mali kayo. Ginawa ko po ito para patunayan sa sarili ko na kahit sinong hamakin, may karapatan pa rin pong bumangon. Ang hirap, ang gutom, at ang pang-aapi, lahat yan parte ng paghulma sa atin. Tahimik ang lahat, mailan sa mga tao na napapaluha. Kung may mga aral man po kayong makukuha sa kwento namin ni Nanay, dagdag niya, hindi kahirapan ang dahilan para tumigil sa pangarap. Ang tunay na kahirapan ay yung mawalan ka na ng pag-asa. Muling nagpalakpakan ng mga tao. Si Aling Susi, na dati unang nagkakalat ng kismis patungkol sa kanila, ay napahagulgol habang naiyakap si Aling Carmen. Patawad Carmen ha, patawad sa lahat. Ngumiti lang ang matanda. Wala kang kailangang ihingi ng tawad Aling Susi. Ang mahalaga ay natuto tayo pare-pareho. Pagsapit ng gabi, nakaupo si Gabriel sa veranda ng kanilang bahay. Nakatingin sa mga bituin. Tahimik, payapa at puno ng pasasalamat sa Diyos. Panginoon, salamat po. Salamat po sa pagbibigay ng lakas sa akin at pagbibigay ng bagong pag-asa. At maraming salamat po sa mga biyayang natatanggap namin ni Inay. Itay, kung nakikinig ka man po, mahinang sabi niya habang nakatingala pa rin. Natupad ko na po ang pangarap natin. May bahay na po tayo. Wala na pong gutom. At wala nang luha. Wala na rin pong pang-aapi sa amin ni Inay. Lumapit si Aling Carmen. Sabay haplos sa kanyang balikat. Anak, kahit wala na ang tatay mo, sigurado akong proud na proud siya sa'yo. Lahat ng paghihirap natin ay may dahilan pala. Ngumiti si Gabriel at sumagot. Oo, Nay. At may dahilan para ipakita na ang tao kahit ilang ulit mong yurakan, basta't may pananalig at puso, babangon pa rin. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin na minsang tinanaw nila mula sa bubong ng barong-barong, naramdaman ng mag-ina na tunay silang nakatagpo ng tahanan, hindi lang sa lupa, kung hindi sa loob ng mga pusong nagpatawad. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Sino nga bang mag-aakala na ang dating mag-inang mahirap at ang binatilyong basurero ngayon ay isa ng mayaman at matagumpay sa buhay?
Sila ang nagpatunay na ang kahirapan ay hindi sumpa. Ito ay isang hamon. Ang panlalait ay hindi wakas. Ito ay simula ng pagbangon. At ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera o sa laki ng bahay, kung hindi sa kakayahang manatiling mabuti kahit sa gitna ng panghamak. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.